Okay, for today's video po ay kung paano tayo mag-register sa NCSC or National Commission of Senior Citizens. Ito po ay for senior citizens na may edad na 60 pataas. Okay, kung hindi mo naman po kayang mag-register dahil kung malabo na po ang inyong mata, pwede po kayo magpatulong like sa inyong mga anak, kapatid, apo, or kahit sino man po na inyong kamag-anak or mapagkakatiwalaang kaibigan. Okay, pwede po dito gamitin ang cellphone, computer desktop, or laptop. Okay, so ganito po ang nilalaman kapag ang gamit po natin ay cellphone. At ganito naman po kapag computer ang gamit natin. At ganito po ang mga nilalaman. And same lang po ang pag-register, computer man po or cellphone ang gamit nyo. Okay, kung ikaw po ay bago lang dito sa channel at hilig mo ang ganitong mga online tutorials and online tips, pakiclick ang subscribe button and the notification bell. Okay, so sa ngayon po ang gamitin natin ay computer kasi mas malawak po ang screen. Okay? Okay, umpisahan na po natin ang ating registration. First ay pumunta po kayo sa inyong mga browser. I-search nyo po ang NCSC online registration. Okay, i-click po natin tong NCSC or National Commission of Senior Citizens. Okay, so as of now po ay may nag-register na po ng mahigit 4 million senior citizens. Okay, and then click po natin tong register now. And then mababasa po natin dito sa taas, ang sabi po ay ang iyong tapat at taus-pusong suporta ay nakakatulong sa NCSC na bumuo ng mahusay na impormasyon sa mga senior citizens. Okay, and then i-check po natin tong box na ikaw po ay sumasang-ayon at nagpapatunay na nabasa ang impormasyon sa taas at lubos na nauunawaan. Okay, and then click po natin to proceed. And then mag-fill up po kayo dito. Yung mga may mark po na asterisk ay kailangan may fill up. At yung mga items po na hindi nauugnay tayo, just leave it blank po. Okay, so dito po sa identifying information, dito po sa last name ay yung apelyido niyo po. Halimbawa po ay, then dito naman po sa first name, and then yung inyo pong middle name or gitnang pangalan. Dito po kapag may extension po yung inyong pangalan, kagaya po na junior, senior, the first, the second. Okay, so i-check nyo po yan at mamimili po kayo dito. Okay, kung wala naman po extension ay wag na po ito i-check. And then dito naman po sa address, ay ilalagay niyo po kung ano po yung inyong region. Okay, like for example po dito po tayo sa region 5, then Albay. Okay, and then mag-select po kayo ng inyong barangay. Then dito po sa house number, block or lot number, kailangan po maglagay po kayo. Okay, dito naman po sa birthday. So halimbawa po yung inyong birthday ay May. And then yung date. At yung taon kung kailan po kayo ipinanganak. Okay, so i-check nyo po yung inyong age.
ngayon po ay 74 years old. And then dito po sa birthplace ay ilalagay niyo po kung saan po kayo ipinanganak. Okay? And then dito po sa marital status, ilalagay niyo po kung kayo po ay single, married, widow or widower, or separated. Okay? Single po kung wala po kayong asawa, married kung kayo po ay kasal, widow or widower kung kayo po ay balo, and separated kung kayo po ay hiwalay. Then religion, mamili po kayo dito kung ano po yung inyong religion, kung Catholic, Islam. Okay. And then yung kung kayo po ay male or female, male kung lalaki and female kung kayo po ay babae. And then maglagay po kayo dito ng inyong contact number. And then yung email address. Kung may email address po kayo, ilagay nyo po dito. Kung wala naman po ay lagyan nyo na lang po ng none. Okay, yung FB Messenger name, pwede nyo po lagyan kung ano po yung ginagamit nyo pangalan sa inyong messenger. Okay, so dito po sa ethnic or origin, ang nilagay ko lang po dito ay Filipino. And then sa language po, and then maglagay po kayo ng inyong OSCA ID number. Makikita nyo po yan doon sa inyong ID. Kung may GSIS or SSS po kayo, pwede nyo po dito lagyan. Kung wala naman po ay leave it blank. Kung may TIN po, ilagay nyo po dito and PhilHealth number. Kung may SC Association ID number po kayo and other government ID number, pwede nyo po dito ilagay kung may national ID po kayo. Employment business. Okay, kung wala po ay wag na pong lagyan. At dito sa current position pension, kung may tinatanggap po kayo sa SSS or GSIS. At iba pa pong social pension. And then sa capability to travel, pwede pong yes or pwedeng no. Depende po sa inyo kung may capability pa po kayo na magbiyahe. Okay? And dito naman po sa second part yung family composition. Okay, so maglagay po kayo dito ng last name or apelyido ng inyong asawa. Okay, kung may name extension, maglagay po kayo like sample junior, the first or the second. Kung wala naman po, ay leave it blank. Then, dito po sa name of your father, sa last name, ilalagay niyo po dito yung kanyang apelyido, yung kanyang pangalan, at ang kanyang middle name or gitnang pangalan. Name extension, kung may junior, senior, or for the first or the second, dito nyo po ilalagay. And then, dito naman po yung pangalan ng inyong ina. Ang kanyang last name or apelyido, ang kanyang pangalan, at ang kanyang gitnang pangalan. Okay, so dito naman po sa name of your children, dito po yung pangalan ng inyong mga anak. Ilalagay niyo po dito yung una ninyong anak, simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Okay? Ilalagay niyo po dito yung kanyang complete name. Halimbawa, Mark Santos. Yung kanyang trabaho. Dito po ay sa income, optional naman po, but pwede pa po kayo maglagay, pwede naman po hindi. Okay, so halimbawa po ang lalagay natin ay 15,000. Dito po yung kanyang edad. Kung siya po ba ay working, yes or no. Kung may iba pa po kayong anak, ay ilagay niyo pa po dito.
at ang kanyang sweldo. Ang kanyang age or edad. At kung siya po ba ay working, yes or no. Dito naman po sa other dependents, kung may mga kapamilya po kayo like anak or apo na umaasa po sa inyo, ay ilalagay niyo po dito. So halimbawa po ay okay, siya po ay isang estudyante. So ang kanyang income ay 0 at yung kanyang edad working, no. Kung may iba pa pong dependent, ay pwede niyo po lagyan hanggang 2. Okay, so dito naman po sa dependency profile, sa living condition po, kung ikaw po ay living alone or living with grandchildren, kung ikaw po ay nakatira kasama ang iyong mga apo, kinakasama, asawa, mga manugang, okay, care institution, children, relatives, or friends. Okay, piliin niyo po dito kung sino po ang kasama niyo po sa bahay. So, halimbawa po grandchildren and children, yung inyo pong mga anak. Kung may iba pa po at wala po dito, ay ilagay niyo pa po dito sa others. Okay? Then, dito po sa living condition, iti-check niyo po kung ano po yung katayuan niyo po sa buhay. Wala pong privacy, halimbawa po walang sariling higaan o tulugan. Dito naman po sa overcrowded, masikip po ang inyong tinitirhan. Okay, and then informal settler, no permanent house. Kung kayo po ay palipat-lipat at wala po kayong permanenteng bahay. Okay, and then high cost of rent kung kayo po ay nangungupahan, and longing for independent living, quiet atmosphere. Okay, so kung may iba pa po dito, check niyo po itong others and ilagay niyo po dito. And then, dito naman po sa educational or HR profile, ilalagay po kayo ng inyong highest educational attainment. Kung ikaw po ay hindi po nakapag-aral, i-check niyo po yan. Elementary graduate. Kung ito po ay high school level, high school graduate, or kung ito po ay nakakuha ng vocational course, college level, college graduate, or postgraduate. Okay, ilagay po natin itong high school level. And then dito sa others, specify niyo po kung ano pa po yung inyong tinapos. Then dito naman po sa specialization or technical skills, piliin niyo po dito yung inyong mga skills, okay? Like for example po, kung ikaw po ay mananahe at ikaw po ay magaling magluto, okay? So, pwede natin itong i-check. Dito naman po sa involvement in community activities, pipiliin niyo lang po dito kung alin po dito yung applicable po sa inyo. Halimbawa po dito ay kasali ka po sa community, beautification, and religious. Okay, so pwede po natin yan i-check. Okay, so dito naman po sa source of income and assistance, yung pinagmumulan po na inyong kita or tulong pinansyal, kasama po dito yung kung may spouse pension po kayo, iti-check niyo po yan. Okay, kung may earnings po kayo or kayo po ay nagtatrabaho pa, may sarili po kayong kita, pwede niyo po yun i-check. Kung may pension po kayo. Okay, and then kung may kita po ang inyong asawa, the insurance, or kung may savings po kayo, pwede niyo po yan i-check. Kung wala naman po, huwag na pong i-check. And then yung inyo pong assets, real and immovable properties like po sa house, kung may bahay po kayo, lot or farmland, house and lot, commercial building, fish pond or resort, at kung may iba pa po ay pwede niyo po dito ilagay sa others and specify. Okay, so ang i-check lang po natin dito ang house and lot. And dito din po, kung may automobile po kayo, personal computer, boat, heavy equipment, laptop, drones, motorcycle, and mobile phone.
Okay, kung alin po dito yung sarili nyong properties. Okay, so halimbawa po, may cellphone po kayo, i-check niyo po ito. At kung may iba pa po at wala dito, ay lagay niyo po dito sa others, specify. Okay, dito naman po sa monthly income in Philippine Peso. Ilalagay niyo po dito yung inyong income. Okay, so halimbawa po below 5,000, ito po yung piliin nyo. Kung wala naman po ay none. Okay, and dito naman po sa problems or needs commonly encountered. Okay, check niyo po yung applicable sa inyo, like for example po, lack of income or resources. Okay, kung kulang po ang inyong income. Okay, so ito po ang i-check natin, lack of income. And then dito po sa self-profile, ito po yung medical concern. Maglagay po kayo dito ng inyong blood type. Kung alam niyo po yung inyong blood type, ay piliin niyo po dito. And dito naman po sa dental concern. So kung ikaw po ay nangangailangan ng dental care or problema po sa ngipin, i-check niyo po yan. At dito po sa social or emotional, feeling neglect or rejection, kung sakaling ikaw po ay hindi po tanggap, feeling helplessness. Okay, and then dito po ay kung ikaw po ay nalulungkot, kung kulang sa paglilibang, and kung lack friendly environment. Okay, kung may iba pa po ay ilagay po dito. And then dito po sa physical disability, ilagay nyo po dito kung may physical po kayo na kapansanan. Halimbawa lang po ay stroke, kung wala naman po ay huwag na pong lagyan. And then dito po sa health problems, okay, piliin nyo po dito kung ano po yung inyong mga sakit. Kung may high blood po kayo, i-check nyo po itong hypertension. Kung may arthritis po kayo, i-check nyo po yan. Kung may sakit po kayo sa puso, diabetes, may sakit po kayo sa kidney, kung may Alzheimer's po kayo, or may pulmonya po kayo. Okay, so piliin nyo po dito at i-check nyo po. Kung may iba pa po kayong idadagdag at wala po dito, ay ilagay nyo po dito sa others and specify. Then dito naman po sa visual concern, kung ikaw po ba ay eye impairment or needs eye care, ipiliin nyo po yan kung malabo na po ang inyong mata. And then dito po sa hearing condition, i-check nyo po ito kung may kapansanan po kayo sa pandinig. And then dito naman po sa area of difficulty, kung mataas po ang presyo ng gamot, i-check nyo po yan. Lack of medicines, kung kulang po yung gamot, and lack of medical attention, okay, and others. At kung may naisip po kayo at wala po dito, ay ilagay nyo po dito sa others and specify. And then dito naman po sa list of medicines for maintenance, yung mga gamot na iniinom nyo po. Halimbawa kung may high blood po kayo at kung inom po kayo ng losartan, so ilagay niyo po yan. And ito po pong isa, kung sakaling umiinom po kayo niyan, or kung wala naman po dito sa mga example, pwede niyo po ilagay dito yung iba pa pong iniinom niyo po gamot. Okay? And then dito po sa, if you have any schedule, ilagay niyo po yes, kung may schedule, at kung wala naman ay no. Okay? Kung yes po, when ilan, kung monthly, every 3 months, every 6 months, or annually. Okay? And then dito po ay mag-attach po kayo ng image ng inyong OSCA ID. Okay? Pwede po kayo mag-upload. Kung may nakahanda na po kayong picture ng inyong ID, at kung wala naman po ay take photo of your ID. Okay? Tap natin itong plus sign. Okay, so hanapin po natin dito. Okay, so dito naman po sa attach your actual photo, pwede po kayo mag-upload ng inyong photo kung may naka-ready na po, at kung wala naman po ay take photo of OSCA ID. Okay, tap natin itong plus sign, then attach natin. Okay, so dito naman po sa passkey number, magkukumpose po kayo ng 4-digit PKN. So halimbawa po ay, then enter nyo po dito ulit. Tatandaan nyo po ito kasi, or ilista nyo po kasi kailangan po ito for
verification. Okay? Okay, so dito po ay i-check lang po natin to. This is to certify that the information entered above is true and correct. I-check lang po natin tong lahat. Assisted by. Okay, kung kayo po ay nagpatulong, halimbawa po may tumulong po sa inyo sa registration na ito, ilagay niyo po yung kanyang pangalan. Halimbawa po ay Annalisa Santos. At yung relation to the registrant. Okay? At yung kanyang contact number. And then, proceed to submit. Check niyo po lahat yung inyong entries bago niyo po i-submit. Lalong-lalong na po ang inyong pangalan, address, birthday, at iba pa pong informasyon kung tama po bago po i-submit. Okay, kung sa tingin niyo po ay gusto niyo tingnan ulit, i-click niyo lang po itong review and edit at babalik po kayo dito. Okay, so i-check niyo po lahat kung wala na po kayong nalampasan at kung tama po lahat ng inyong information na nilagay po dito. Okay, then proceed to submit. And then makikita po natin dito yung entries, yung lahat ng information po natin. Kapag na-double check nyo na po and alam nyo naman po na correct and ready for submission, i-check po natin tong yes and I certify that the above information is correct, final, and ready for submission. Okay? And may paalala po dito na due to a high volume of submission, the registration processing time is longer than usual. Okay, so kapag nag-fail po yung inyong submission dahil sa high volume, ulit-ulitin nyo na lang po hanggang sa makapag-submit po kayo. Okay? And then, kapag okay na po ay click na po natin tong submit now. At kapag naging successful po yung inyong submission, ay ganito na po ang inyong makikita. Congratulations! You have successfully submitted your application for registration. At may lalabas po na registration reference number. Ito po ay inyong kunin at or screenshot nyo po kasi kailangan nyo po itong number na to. Okay? So hanggang dito na lang po itong video. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. And don't forget to like this video and subscribe this channel. Okay? Thank you so much guys sa panonood. God bless and see you in my next video. Bye bye!